Bakit kaya tayo naglalagay ng decoration sa araw ng Christmas? Inaisip niyo ba kung bakit? Bakit tayo nagtatayo ng Christmas tree, naglalagay ng Christmas light? Lahat-lahat na yan. Hindi niyo ba naisip kung anong meaning nun? Para sa mundong ito, ang kahulugan ng mga ginagawang tradisyon na iyan ay yung madama natin yung Christmas. Pero ano ba yung kahulugan ng Christmas tree sa Biblia? Bakit tayo naglalagay ng decoration? Kapag naitayo na yung Christmas tree, inilalagay natin mga decoration sa Christmas tree. Alam niyo ba kung anong kahulugan doon? Chapter 1, verse 21 to 23. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Tignan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Amen. Batay sa Aklat ng Mateo, chapter 1, verse 21 to 23, ang title ng preaching ngayon ay Ang Pangako ng Ating Panginoon, ng Kaligtasan. Amen? Batay sa tradisyon ng ating bansa, tuwing Burr month, alam na natin na yung mga tao, pag dumating na yung Burr month, September pa lang, pag pumatak na yung Burr month, automatic na sa mga Pilipino na excited na sila maglagay ng mga decoration, maglagay ng mga Christmas tree, Christmas light. Iniisip na nila kung ano yung magiging pamasko nila, Burr month pa lang. Yung iba naman, nagpapaano na sila. Ano ba tawag doon? Nag-aayos na sila, nagda-diet na, para sa araw ng Christmas, maganda sila. Yung iba naman, nagpapabinyag na para makahabol si Ninong at si Ninang. Ganun ang ginagawa nila tuwing Burr month. Excited na sila sa araw ng Kapaskuhan. Ginagawa natin ng mga bagay na yun sa tradisyon natin sa Pilipinas. Pero para sa atin, ano kaya yung meaning ng Christmas? Sabi ng ibang mga religion, ang Christmas daw ay isang tradisyon ng isang pagano. Bakit kaya nila nasabi na tradisyon ng mga pagano iyon? Kasi nga, sa Biblia, isinusulat dito na ang mga pagano, noong unang panahon, yung pagbibigay nila ng regalo, nagbibigay sila ng regalo sa mga Diyos-Diyosa nila. Hindi sila maaaring humarap sa mga Diyos-Diyosa nila na walang kalakip na regalo. Yun yung sinasabi nila tradisyon ng mga pagano. Pero meron pa sinasabi sa Biblia na kung saan yung pagbibigay ng regalo, na itinuturing din nila na gawain ng mga pagano. Kung babasahin natin ang Aklat ng Pahayag chapter 11 verse 10, magagalak ang lahat ng tao sa salibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang saksi. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. Sa huling araw, ito yung sinasabi nila na dalawang saksi na pinadala ng ating Panginoon. So, ang mga tao, hindi sila natutuwa sa dalawang saksi na iyon. Nung napatay yung dalawang saksi na yun, ang ginawa ng mga tao, imbis na malungkot sila, natuwa sila sa pagkamatay ng dalawang propeta. Ang ginawa nila, sila'y nagdiwang, nagbigay ng mga regalo, doon nag-umpisa yung sinasabi nila na tradisyon ng mga pagano. Na yung Christmas ay mali. Pero para sa atin, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, anong kahulugan ng isang tinatawag na Christmas para sa atin? Siyempre meron. Para sa atin, ang Christmas, hindi lamang yung pagbibigay ng regalo, kundi itinuro sa atin ng ating Panginoon kung ano nga ba yung kahulugan ng Christmas. Ito yung pagmamahalan, pagpapatawaran, pagpapasalamat, at sacrifice. Bakit pagpapasalamat? Nung isinilang ang ating Panginoong Jesucristo, may 3 pantas na sumunod sa bituin kung nasaan siya. Nung makita nila yung bituin, sinundan nila iyon. Nung makita nila si Maria, yung bata nandoon, anong ginawa ng 3 pantas? Nagpatira pa sila sa harapan ng sanggol. Sila ay sumamba at higit sa lahat, hinandugan pa nila ito ng ginto, mira at ano pang dala nila. Ibig sabihin, yung offering nila sa Panginoon.
Nandun yung pasasalamat nila at offering sa ating Panginoon. Yun yung kahulugan ng Christmas para sa atin. Yun yung pasasalamat. Pasasalamat at sacrifice. So, ang kahulugan ng Christmas para sa atin, yun yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesus para sa atin, ang ating Panginoon ay naghandog ng buhay para sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ito yung kahulugan niya. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So yung meaning ng Christmas para sa atin is kaligtasan. So para sa atin, tayo'y naligtas mula sa kasalanan. So anong dapat natin gawin? Magbigay pasasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yung araw na iyon, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. So itong ginagawa natin ng Christmas na ito, dapat ipagpasalamat natin sapagkat ang Diyos, yung kanyang pangako, tinupad niya para sa atin. Nangako ang ating Panginoon na isusugo niya ang kanyang buktong na anak 2,000 years ago na parito ang ating Panginoong Jesucristo bilang katuparan sa pangako ng ating Panginoon. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, nag-alay siya ng kanyang buhay para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Tayong lahat, tinubos tayo sa ating mga pagkakasala. Kung hindi isinilang ating Panginoong Jesucristo, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Wala rin kwenta yung pananampalataya. Wala rin kwenta yung pagsamba natin kung hindi isinilang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, lahat tayo ay mapupunta ng impyerno. Pero dahil isinilang ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ating mga pagkakasala ay nawala na. Pinatawad na tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya nga yung habag ng Diyos para sa atin, yung ginawa niya ay iniligtas niya tayo mula sa kapahamakan sa impyerno. Ganun kalaki yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hinayaan niya ang kanyang buktong na anak na mamatay doon sa krus. Para sa atin iyon. Ipinadama ng ating Panginoon yung pag-ibig na iyon. Ibig sabihin, sa pamagitan ng kanyang buktong na anak, mararanasan natin yung pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Yun yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga sinabi niya, bilang pangako niya para sa atin, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. So lahat ng yun ay pinasan niya dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating kasamaan. Lahat ng yun ay dahil sa atin. Kaya tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang nagkakaligaw-ligaw. Ngunit sinabi niya, ngunit ipinataw ni Yahweh ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. Hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng kagandahang loob ng Diyos. Pero, ginawa ng Diyos, ipinataw ng Diyos sa kanyang buktong na anak. Ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. Ginawa niya iyon upang ipadama sa atin. Yung kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Every Christmas, ginagawa natin yung tradisyon na ito, pero hindi natin maunawaan kung bakit, kung ano yung kahulugan, kung bakit isinilang ang ating Panginoong Jesucristo sa mundong ito. Ginagawa lang natin ito na as traditional. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, naparito siya, nag-alay siya ng kanyang buhay. Doon sa krus, ang kanyang dugo ay dumanak. Tinubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kung hindi isinilang ating Panginoon, wala kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, yung kanyang kamatayan ay nagdulot sa atin ng kaligtasan, kaparusahan sa impyerno. Ginawa yun ng ating Panginoon. Yun ay kagandahang loob para sa atin. Ipinagkaloob niya sa atin yung karapatan. Anong karapatan na iyon? Ipagkaloob sa atin ng buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng langit. Imbis na tayo mapunta ng impyerno, ginawa ng ating Diyos, ipinataw niya ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. Kaya nga ang araw ng Kapaskuhan, alalahanin ninyo kung bakit naparito ang ating Panginoon. Hindi yung araw ng Kapaskuhan, iniisip natin yung sarili lang natin. Araw ng Kapaskuhan, isipin ninyo, bakit kaya isinilang si Kristo? Bakit kaya ginagawa yung mga bagay na ito? Ang daming katanungan, pero hindi natin iniisip kung bakit namatay si Kristo sa krus. Isipin nyo, imagine nyo, bakit kaya tayo naglalagay ng decoration sa araw ng Christmas? Inaisip niyo ba kung bakit? Bakit tayo nagtatayo ng Christmas tree, naglalagay ng Christmas light? Lahat-lahat na yan. Hindi niyo ba naisip kung anong meaning nun?
Para sa mundong ito, ang kahulugan ng mga ginagawang tradisyon na iyan ay yung madama natin yung Christmas. Pero ano ba yung kahulugan ng Christmas tree sa Biblia? Bakit tayo naglalagay ng decoration? Kapag naitayo na yung Christmas tree, inilalagay natin mga decoration sa Christmas tree. Alam niyo ba kung anong kahulugan doon? Christmas tree. Yung Christ, si Kristo. Yung tree, ano yung tree? Puno. Ano yung puno na yun? Yun yung krus ni Kristo. Sabi niya dito sa Galatians chapter 3 verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya isumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binitin sa punong kahoy. Ibig sabihin, lahat ng ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa. Si Kristo ay isinumpa dahil sa ating mga kasalanan. Ibinitin siya sa punong kahoy. Kaya nga tinatawag ngayon na Christmas tree. Ibig sabihin lang no, si Kristo ay isinabit sa punong kahoy. Kaya nga pinalitan nila ng Christmas tree. Kung titignan ninyo ang meaning ng Christmas tree, habang nagsasabit kayo ng mga decorations sa Christmas tree, hindi nyo iniisip na si Kristo na isabit, na ipako sa krus. Hindi natin alam yung meaning na ginagawa natin na tradisyon. Pero anong nasa isipan natin habang ginagawa natin yung mga tradisyon na yun? Si Santa Claus. Si Santa Claus ang nasa isipan natin. Kaya nga, yung ginagawa ng salibutan ito, para hindi maunawaan kung ano ba yung kahulugan ng Christmas tree, pumasok dito si Santa Claus. Para yung tuon ng mga tao ay matuon sa Santa Claus, hindi kay Kristo na naipako sa krus. Sinabi niya, isinumpa ang bawat binitin sa punong kahoy. So, yun yung kahulugan sa Biblia ng Christmas tree. Si Kristo na ipinako sa punong kahoy. Siya ay sinumpa sa punong kahoy. Kaya nga, tuwing tayo maglalagay ng decoration, alalahanin nyo na si Kristo ay ipinako sa punong kahoy. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Hindi para mag-decorate tayo, maramdaman natin presensya ng Kapaskuhan. Hindi iyon. Ang tunay na kahulugan ng Christmas tree ay si Kristo mismo. Si Kristo ay naipako sa krus. In English lang nila Christmas tree. Pero ang kahulugan talaga nun, ibinitin sa punong kahoy. Yun yung English, ay Tagalog ng Christmas tree. Si Kristo mismo. So sa bawat pagsabit natin, hindi natin nararamdaman na si Kristo pala 2,000 years. Namatay siya at nag-ali ng dugo para sa atin. Siya ay nakabitin doon, sa krus. Pero para sa atin, malungkot tayo, wala tayong pamasko. Malungkot tayo dahil malayo tayo sa pamilya natin. Malungkot tayo dahil wala tayong magiging handa. Malungkot tayo dahil wala tayong bagong damit. Pero araw ng Pasko, unawain niyo kung anong kahulugan ng Kapaskuhan. Si Kristo nag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Yun yung the best gift na natanggap natin sa ating Panginoon. Amen. Dapat isipin natin na maging masaya tayo, maging grateful tayo, magpasalamat pa nga tayo dahil pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Magpasalamat tayo dahil kumpleto yung pamilya natin. Magpasalamat tayo dahil hindi natin dinanas yung dinanas ng ating Panginoon. Kundi binigay sa atin yung karapatan na maging anak niya at magkaroon pa ng buhay na walang hanggan. Higit sa lahat, yung ginawa niya, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. So tuwing araw ng Kapaskuhan, paunawaan natin mabuti na si Kristo ay naipako sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya huwag kayong malungkot sa araw ng Pasko. Ginagawa ng mga tao, nagsiselebrate sila, pinapakita nila kung gaano sila kalungkot sa araw ng Kapaskuhan dahil walang-wala sila. Pero hindi. Meron kayo, nasa inyo si Kristo. Nasa inyo ang kapatawaran na ibinigay ng ating Panginoon. Dapat ninyong unawain mabuti kung ano nga bang kahulugan ng Kapaskuhan. Ang Kapaskuhan, alalahanin niyo kung paano kayo pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Kung wala si Kristo sa buhay natin, tayo mapupunta ng impyerno. Lahat tayo mapupunta ng impyerno. Bakit niya ginawa yun? Sabi ng ating Panginoon, ginawa niya ito. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil. Sino mga hentil? Tayo yun.
Tayo ang tumanggap ng pangako ng Diyos sa pamagitan ni Kristo ni Jesus. Sa pamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritu ang ipinangako ng Diyos. Bakit ang Espiritu yung pinangako sa atin ng Diyos? Dahil ang Espiritu Santo ang bumuhay kay Kristo at siya rin ang bubuhay sa inyo sa huling araw. Ang pangako ng regalo sa atin ng ating Panginoon ay ang Holy Spirit. Holy Spirit mismo ang bubuhay sa atin. Ang Holy Spirit ang tutulong sa atin kung paano tayo mamumuhay ng maayos at ganap sa harapan ng ating Panginoon. Kung wala ang Espiritu Santo, hindi tayo makakapamuhay ng maayos sa pananampalataya. Sapagkat tayo makasalanan. Kaya nga tinawag siyang Holy Spirit. Sapagkat siya ang tutulong sa atin kung paano tayo mamumuhay ng may kabanalan. Ang Espiritu Santo siya magbubuhay sa atin sa huling araw. Paano kung wala sa inyo ang Espiritu Santo? Paano kayo mabubuhay? Paano kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Gayong ipinangako ng Diyos para sa atin ang Espiritu Santo na siyang bubuhay sa atin. Sinasabi ng Biblia, kung wala sa tao ang Espiritu ng Diyos, hindi sa Diyos yun. Hindi kay Kristo ang taong yun. O kanino? Kanino siya nababahagi? Sa Diablo. So, isipin niyo mabuti, kung wala sa inyo ang Espiritu Santo, matakot kayo. Paano mananatili sa inyo ang Espiritu Santo? Ibig sabihin ng Espiritu Santo, magpakabanal kayo. Mamuhay kayo na may kabanalan. Mamuhay kayo na nananalangin, nagbabasa ng Biblia, nakikinig ng salita ng Diyos, namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Yun ang pamumuhay ng Espiritu Santo. Yung ituro sa atin kung paano tayo mamuhay na may kabanalan. Pero, kung hindi tayo namumuhay ayon sa salita ng Diyos, paano sa atin ang Espiritu Santo? Kung namumuhay tayo sa hilig ng laman, namumuhay tayo sa sanlibutan ito, paano sa atin ang Espiritu Santo? Dapat linisin natin ang ating mga puso upang sa gayon manatili sa atin ang banal na Espiritu Santo. Alalahanin natin lagi yung Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. Isipin natin tuwing sasapit yung Kapaskuhan, maglalagay tayo ng decoration, alalahanin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay sinabit sa krus para sa ating mga kasalanan. Ginawa iyon ng ating Panginoon hindi lamang tuwing Pasko. Maiisip natin na yung pagmamahalan, pagpapatawaran, hindi ganoon. Sa bawat araw na lumilipas, maramdaman natin yung pag-ibig, yung pagpapatawad sa mga tao. Ganun yung tunay na pagmamahal na iniwan sa atin ng ating Panginoon. Itinuro sa atin ng ating Panginoon kung paano tayo magmahalan, magpatawaran. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, kahulugan ng pagparito niya, pagpapatawad sa kasalanan. Itinuro iyon sa atin. Isinilang siya para sa mga kasalanan. So tayo mismo, dapat matuto tayong magpatawad sa kasalanan ng ibang tao. Lahat tayo mamuhay na may kabanalan. Mga kapatid, hindi lamang yung Pasko, dapat tayo magpatawad. Hindi lamang tuwing Pasko, maramdaman natin na yung pagmamahalan. Dapat ituro natin sa mga tao kung paano ba tayo mamuhay araw-araw na Pasko. Araw-araw ipadaman natin yung pagmamahalan, araw-araw ipadaman natin yung pagpapatawad, araw-araw ipadaman natin yung pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino man sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, ang tunay na pagmamahalan, may sacrifice. Ano yung sacrifice na yun? Yun yung pagpapatawad ninyo. Kung tunay kayong nagmamahal sa inyong kapwa, isacrifice niyo yung galit ninyo. Pagpatawad kayo. Ang Diyos mismo, sinacrifice niya ang kanyang bugtong ng anak para lamang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yun yung kahulugan ng tunay na pagmamahalan. Pag-ibig, may sacrifice. Kapag nagsisimba tayo, may offering, may sacrifice. Lahat yan, ginagawa natin as a pag-ibig sa ating Panginoon. Hindi tayo gumagawa ng wala lang. Gumagawa tayo sa harapan ng Panginoon dahil alam natin na andyan yung pagmamahalan. Kaya nga, sa harapan ng ating Panginoon, kaya isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparasahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamagitan niya. Ginawa iyon ng Panginoon
Nag-sacrifice si Jesus Christ para lang mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya tayo man, matuto tayo magpatawad hindi lang sa araw ng Kapaskuhan, kundi sa bawat araw, i-apply natin yung kapatawaran na tinanggap din natin mula sa ating Panginoon. Padama natin sa puso natin yung tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay may kalakip na pagpapatawad sa pamagitan ng sacrifice. Pagsasakripisyo. Kaya nga ang tunay na pagpapatawad, yung hindi na natin inaalala pa. Hindi na natin alalahanin pa yung mga bagay na kapag nagpatawad tayo, bukas alalahanin na naman natin. Hindi ganoon. Ang Panginoon nagpatawad siya sa atin. Hindi na niya inalala lahat ng ating mga kasalanan. Nung pinatawad tayo ng ating Panginoon, wala pa nga tayo dito eh. Natanggap na natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tama, hindi. 2,000 years ago pa si Jesus Christ namatay sa krus. Wala pa tayo, hindi pa tayo sinisilang. Tinanggap na natin ang kapatawaran. So tayo mismo, grateful na tayo sa mga bagay na tinanggap natin sa ating Panginoon. Yung makita lang ng Panginoon sa atin na isinasabuhay natin yung pag-ibig niya. Yung matuto tayo magpatawad. Kasi nga alam naman natin tuwing araw ng Kapaskuhan, dyan lang lumalabas yung salitang pagpapatawad, pagmamahalan. Hindi ganoon. 2,000 years ago pa, ipinadama na ng Panginoon sa atin yung pagpapatawad at pagmamahal para sa atin. So tayo mismo, hindi lang Pasko natin ipinapadama sa mga pamilya natin, sa ibang tao yung pagmamahalan. Kung may mga taong may kagalit kayo, matuto tayong magpatawad. Matuto tayong lumimot sa kasalanan nila. Yan ang tunay na pagmamahalan. Hindi yung nagpatawad ka na ngayon. Pag nakita mo siya, maalala mo na naman ang kasalanan niya, may galit ka na naman, hindi yun pagpapatawad. Kung ang Panginoon ay ganoon, walang mapupunta ng langit. Dahil lahat tayo, araw-araw, nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Kung bibilangin lang yung kasalanan natin, hindi yung kayang bilangin. Kung sa bawat pagkakasala natin ang Panginoon, paparusahan tayo, sigurado, ngayon pa lang nasa impyerno na tayo. Pero dahil napakalaki ng habag ng Diyos para sa atin, kahit patuloy tayo sa pagkakasala, ang Panginoon, patuloy niya tayong inuunawa dahil mahal na tayo. Dahil nandiyan na yung sacrifice niya na ibinigay sa atin, si Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo pumapagitan sa atin para hindi tayo maparusahan, mapunta ng impyerno. Ang kailangan lang ng ating Panginoon ay magpakumbaba tayo. Humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, sapagkat kung pinapatawad ninyo o mga nagkasala sa inyo, ang sabi niya, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad, ang iba, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit yung lahat ng inyong mga kasalanan. So kung hindi tayo marunong magpatawad sa kasalanan, hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoon sa kasalanan natin. Sino magpapatawad sa kasalanan natin? Sarili natin? Gayong tayo man ay isang makasalanan. Ang Panginoon lamang makakapagpatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala. So tayo mismo, matuto tayo magpatawad. Sabi ng Panginoon, patatawarin kayo kung kayo'y marunong magpatawad sa inyong kapwa. Kaya nga dito sa talinghaga, ng isang alipin na hindi marunong magpatawad, nagtanong ang apostol, sabi ni Pedro kay Jesus Christ, Guro, ilang beses ko ba patatawarin ang aking kapatid? Nang paulit-ulit. Ang sabi niya, 7 beses po ba, Guro? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Pedro, hindi ko sinabing 7 beses, kundi 77 beses. Ilang beses yun? 70 times 7? Kung titignan natin, ang daming beses mo magpapatawad pala. Hindi lamang 7 beses, kundi maraming beses ka magpapatawad. Yun ang sabi ng ating Panginoon at nagsabi pa siya ng isang talinghaga. Pakinggan ninyo ito kanya. May isang hari. Ang sabi niya, isang hari na pinag-ulat ang kanyang mga alipin na may utang sa kanya. Merong isang alipin doon na may utang siya ng milyon-milyong piso. Ngayon pinatawag siya ng kanyang hari. Ang sabi niya, magbayad ka na. Dahil wala kang maibayad yung alipin na iyon, nagpatira pa siya. Nagpatira pa siya, pero ang sabi ng hari, ibebenta kita. Kasama na iyong asawa at mga anak. Lahat ng ari-ari mo, ibebenta ka namin para may bayad mo sa iyong pagkakautang. Pero ginawa ng alipin,
nagmakaawa siya, lumuhod siya sa hari. Sabi niya, bigyan mo ako ng pagkakataon na mabayaran kita. Bigyan mo pa ako ng panahon. Nahabag yung hari sa kanya. So pinatawad siya. Sabi ng hari, sige, pinapatawad na kita sa iyong mga pagkakautang. Hindi ka na magbabayad. Malaya ka na ngayon. So pagkalabas niya, masaya siya. Nung lumabas yung alipin na yun na may utang na milyong-milyon, nakita niya yung may utang sa kanya. May utang sa kanya na ilang daan lang. Sabihin na natin na 700 lang yung utang niya. Pero siya may utang milyong-milyon, pinatawad. Ngayon tumakbo siya. Tinakbuhan niya yung may utang sa kanya ng 700 lang. Ang sabi niya, hoy, magbayad ka. Sinakal niya pa sa liig. Magbayad ka ng utang mo. Nakiusap yung tao na yun na bigyan siya ng pagkakataon na makabayad. Pero hindi siya pinagbigyan. Ang ginawa niya, pinakulong niya hanggang sa makabayad. Ngayon, nasaksihan yun ng mga ibang alipin. Nagsumbong sila sa hari. Ang sabi nila, mahal na hari, yung pinatawad mo na milyong-milyong utang, ang ginawa niya, pinakulong niya yung may utang sa kanya na ilang daan lang. Nagalit yung hari, pinatawag yung tao na yun. Ang sabi niya, napakasama mong tao. Pinatawad kita sa napakalaki mong pagkakautang. Tapos hindi ka marunong magpatawad. Ang laki na pinatawad ko sa iyo. Anong ginawa ng hari? Ipinakulong niya ulit yung tao na yun. Hanggang sa makabayad siya ng pagkakautang. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama kung hindi kayo marunong magpatawad sa inyong kapwa. Tayong lahat, pinatawad na sa ating mga kasalanan. Lahat tayo, tumanggap ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala. Kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, tayo parurusahan, babawiin ng Panginoon yung kapatawaran na iyon. Tayo mapupunta ng impyerno. Parusahan tayo ng ating Panginoon kung hindi tayo marunong magpatawad. Kaya nga ano sabi ng ating Panginoon? Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So tayo mismo matuto tayo magpatawad sa nagkasala sa atin. Patawarin natin yung ibang tao sa nagkasala. Kalimutan na natin kung ano bang nagawa nila. Basta tayo magpatuloy lang tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Unawain natin mabuti kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. Unawain natin mabuti yung pagpapatawad niya sa atin. Tayo tumanggap ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Magmahalan tayo bilang magkakapatid. Huwag tayo magsamaan ng loob. Huwag tayo magkaroon ng galit. Kung may galit man tayo sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating asawa, magpatawaran tayo. Isipin na lamang ninyo yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. Huwag na ninyong tignan yung ibang tao kung anong kasalanan nila. Kundi tignan mo ang iyong sarili kung gaano ka pinatawad ng Panginoon sa iyong kasalanan. Huwag mo titignan yung ibang tao dahil kapag tinignan mo ibang tao yung kasalanan nila, hindi ka talaga magpapatawad. Pero kung titignan mo yung Panginoong Jesucristo na ipako sa krus, kapag sumayo ang Holy Spirit, gaano man kalaki yung kasalanan ng nagawa sa iyo ng ibang tao, mapapatawad mo iyon. Dahil ganun ang naramdaman ng Panginoong Jesucristo. Ganun ang naramdaman ng Diyos para sa atin. Gaano man kalaki yung kasalanan na meron tayo. Ginawa ng Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pinadama pa niya ang kanyang pagmamahal para sa atin. Dapat tayo rin. Maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos. Kung wala tayong pagpapatawad sa ating kapwa, tandaan ninyo, sa buhay ninyo, hindi niyo pa naranasan ang patawarin kayo ng Diyos. Akala niyo lang pinatawad kayo ng Panginoon, pero hindi pa ninyo nararanasan ang tunay na pagpapatawad ng Panginoon. Ang tunay na pinatawad ng Panginoon, alam niya sa puso niya kung paano magpatawad. Dahil pinatawad siya ng Panginoon. Dahil napakalaki ng pag-ibig niya sa puso niya. Katulad ng si Maria, nang lumapit siya sa Panginoong Jesucristo, binasag niya yung pabango. Ibinuhos niya sa uluhan. Hinugasan niya ang paa ni Kristo sa pamagitan ng luha niya. Ganon kalaki yung kasalanan na meron siya. Yung babae na yun, siya yung itinuturing na makasalanan sa bayan iyon. Pero ano sabi ni Jesus? Pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Kung gaano kalaki pinatawad sa kanya, ganon din ang kalaki ang pag-ibig niya.
So, ibig sabihin, kung hindi kayo marunong magpatawad sa inyong kapwa, wala kayong pag-ibig sa puso niyo. Ibig sabihin, kung wala sa inyo ang pag-ibig, wala sa inyo si Kristo. Hindi niyo pa natanggap yung kamatayan ni Kristo. Si Kristo namatay sa krus. Ipinadama niya pag-ibig niya sa atin, pero since hanggang ngayon, hindi pa natin nararamdaman yung pagmamahal na yun. Hindi natin nararanasan sa puso natin yung tunay na pagmamahal. Ibig sabihin, wala pa talaga sa puso niyo si Kristo. Pero kung nasa inyo si Kristo, madali para sa inyo magpatawad. Dahil nagawa yun ng Panginoon para sa atin. Ginawa yun ng Panginoon na example sa atin na matuto tayong magpatawad. Tandaan ninyo, ang pangako ng Panginoon ay buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya dito pa lamang sa mundong ito, iwanan na ninyo yung galit o pohot, yung pagtatampo ninyo, iwanan na ninyo, magpatawad na kayo. Patawarin ninyo ang inyong mga magulang, patawarin ninyo ang inyong kapatid, mga anak, asawa, lahat yan patawarin ninyo. Kung sino man tao, kaibigan man yan, nakagawa sa iyo ng kasalanan, isipin mo na lang yung krus ni Kristo. Isipin mo na lang, kaharap mo si Kristo habang nakapako siya sa krus. Lord, pinatawad mo ako sa napakalaki ng kasalanan ko. Nandito ako sa iyong harapan, saksi ako sa mga ginawa mo, sa napakalaking pagmamahal mo para sa akin. Lord, tulungan mo ako magpatawad sa aking kapwa. Gaya ng pagpapatawad mo sa akin. Hilingin niyo sa Panginoon yung malaking pagmamahal. Kung wala sa inyo pagmamahal, mahirap sa isang tao na magpatawad. Kung wala sa Kanya si Kristo, mahirap magpatawad ng tao nagkasala. Totoo yan. Dahil ang tao punong-puno ng galit. Yung tao punong-puno ng galit ay wala sa kanya yung pagmamahal. Ang nais niya lang magiganti. Ang nais niya lang sumpain ng tao. Pero ang tao punong-puno ng pag-ibig sa kanyang puso, kung nasa kanya si Kristo, madali niyang kalimutan ang taong nagkasala sa kanya. Kaya nga panatiliin niyo sa puso ninyo, sabi ng Panginoon, magmaalam kayo bilang tunay na magkakapatid. Isipin ninyo, pahalagan ninyo ng iba, ng higit sa iba, ang pagpapahalaga nila sa inyo. Pahalagan ninyo ang kapwa ninyo. Kung hindi nila kayo mahal, masigitan niyo pa ang pagmamahal ay binibigay nila. Kayo mismo, kung wala silang oras, kayo mismo magbigay ng oras sa kanila. Kung nagkukulangan ka sa kanya, ikaw mismo magpuno sa kanya. Gawin mo iyon kung naghahangad ka ng pagmamahal. Ikaw na mismo, kung ikaw ay nakakaunawa ng tunay na pagmamahal, ikaw mismo ang umuunawa sa kapwa mo. Kung hindi siya marunong magpatawad, ikaw mismo magpatawad. Gawin mo iyon na may pagmamahal sa iyong puso. Yun ang tunay na sinasabi ng Panginoon na magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Dahil sa buhay natin ito, nasa huling araw na tayo. Nasa huling araw na tayo dahil sa huling araw, mawawala ang pag-ibig ng tao. Kaya huwag mong hintayin na mawala ang pag-ibig mo. Huwag mong hintayin na mapuno ka ng galit sa iyong puso hanggang sa matupad sa iyong sinasabi ng salita ng Diyos na mawawala sa puso ng tao ang pag-ibig. Ibig sabihin, nasa huling araw na tayo. Nasa huling araw na tayo kung wala ka ng pag-ibig sa iyong puso. Suriin mo yung sarili, baka wala ka ng pag-ibig. May pagmamahal pa ba sa puso mo? Tignan mo ang sarili mo. Baka wala na sa'yo si Kristo. Baka pagdating niya si Kristo, maiwan ka na dito. Dahil punong-puno ka na ng galit. Ginawa yun ng Panginoon, nag-alis siya ng buhay para iligtas tayo. Pero tayo, bumubuo tayo ng kasalanan. Ibinabalik natin uli yung kasalanan na yun na hindi na maaaring balikan pa. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi na ako maaaring pang bumunta rito para mag-alay ng buhay o maipako pa sa krus. Wala nang handog na maiaalay pa. Ibig sabihin, hindi niya kayo maaaring pa mamuhay pa sa kasalanan. Pinatawag ko na kayo sa kasalanan ninyo. Kalimutan na ninyo lahat ng iyan. Hindi ko na kailangan pa mag-alay ng buhay para sa inyo muli. Narito ako, babalik ako para sunduin ko na lang kayo. Hindi na para pa. Patawarin, hindi na ganoon. Dahil sa huling araw, pagdating ni Kristo, hahatulan tayo batay sa ating mga gawa. Kung tayo man masakit magsalita sa ating kapwa, tandaan ninyo, sabi ng Biblia, hindi lamang sa gawa tayo hatulan ng Diyos. Ang Biblia
Biblia. Sabi ng Biblia, hahatulan kayo batay sa inyong mga pananalita. Kung masasakit kayo magsalita, sinasabi ng Biblia, tigilan na ninyo ang pagsasalita ng masasakit sa inyong kapwa, sa inyong mga anak. Magsalita kayo ng naayon sa kalooban ng Diyos na may pagmamahalan. Huwag kayong magsasalita ng masasakit na pananalita na nakakasakit ng damdamin. Biblia nagsasalita. Sinasabi ng Panginoon na tayo hahatulan batay sa ating pananalita. Hindi lamang batay sa gawa, kundi pananalita mismo. Ang bawat pananalita sinasabi natin ay sinusulat sa aklat ng buhay. Hindi lamang ang mga gawa ninyo. Sa bawat pagmumura ninyo, pagbibigay ninyo sa ng loob sa inyong kapwa, isinusulat yun sa Biblia. Iyon ay isang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kaya mag-iingat kayo sa pananalita ninyo. Ang dila na ito ay pintuan ng impyerno. Ang dila natin ay pintuan ng impyerno. Kaya mag-iingat kayo sa bawat salitang lumalabas sa inyong bibig. Sa mga anak ninyo, asawa ninyo, pamilya ninyo. Mag-isip-isip kayo sa bawat pagsasalita ninyo na masasama. Hindi nyo alam kung kailan kayo mamamatay, kung kailan darating ang karamdaman, kung kailan darating ang aksidente. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Paano kung dumating ang araw na iyon na hindi pa tayo nagsisi sa ating mga kasalanan? Paano kung dumating yung pagkakataon na hindi pa tayo nagpatawad? Paano kung dumating yung araw na tawagin tayo ng Panginoon? Na napakarami ng puso natin. Hindi handa ang ating kaluluwa para pumasok sa karnang langit. Dahil wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil wala sa atin ang Espiritu Santo na ipinangako sa atin ng ating Diyos. Dahil hindi tayo namumuhay na may kabanalan. Namumuhay tayo ng punong-puno ng galit, puot sa mga tao, pagkainggit, pamumuhay sa hilig ng laman, kahalayan, lahat ng yan ay nasa puso natin. Pero kung namumuhay tayo na may kabanalan, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Pangako yan ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya nga mga kapatid, sinasabi niya, dapat mong malaman, sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi. Mga tao, sakim sa salapi, wala nang pag-ibig sa kanilang kapwa. Nagiging sakim na sila sa pera. Ayaw na nilang tumulong sa kanilang kapwa. Dahil sakim na sila sa pera, ayaw na nila magsimba, gusto nila magtrabaho. Nagiging sakim sila sa pera. Palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwaye sa mga magulang, walang utang na loob, at lapastahan sa Diyos. Pasalamat kayo sa inyong mga magulang. Pasalamatan ninyo ang inyong mga magulang. Magpatawad kayo. Parangalan ninyo ang inyong mga magulang, sabi ng ating Panginoon. Nasa 10 kautusan yan. Igalang mo ang iyong mga magulang. Pero, kung magsalita tayo sa ating mga magulang, mabuti ba magsalita tayo sa mga magulang? Maayos ba tayo makipag-usap sa ating mga magulang? Minsan lang yung buhay ng tao. Hindi natin alam kung kailan mabubuhay, hanggang kailan mabubuhay ang ating mga magulang. Hanggang nabubuhay ang ating mga magulang, iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal. Iparamdam natin sa kanila yung pagmamahalan, pagpapatawaran. Ginawa yun ng Panginoon para sa atin. Ibahagi ninyo yung salita ng ating Panginoon. Nang sa gayon, sa huling araw, maligtas din ang ating mga pamilya. Yung mga magulang, mga kapatid, mga anak, i-share natin yung gospel sa kanila. Kung tunay niyong mahal ang inyong mga pamilya, ibahagi ninyo ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Pero kung wala kayong pag-ibig, hahayaan nyo ang inyong mga pamilya na mamuhay na gano'n na lang. Ibahagi nyo sa kanila ang katotohanan na sa gayon sila man ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi lamang kayo yung narito nagsisisi sa iyong mga kasalanan, kundi kasama ng ating mga pamilya, na sila man ay makakilala sa ating Panginoong Jesucristo, na sa huling araw, makasama ang ating buong sambahayan. Pangako ng ating Panginoon, manampalataya ka, ikaw at ang buong sambahayan ay maliligtas. Dapat panghawakan mo yan, dapat ngayon pa lamang nagtatrabaho ka na para sa kaligtasan, para sa pananampalataya ninyong buong sambahayan. Mamuhay tayo na may kagalakan sa ating Panginoon. At sinasabi nito, sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa kabutihan. Sila'y magiging mga taksil, mabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos.
Yan ang dahilan kung bakit tayo namumuhay sa kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit mapupunta tayo sa impyerno. Kung yung mga bagay na narinig natin ay nararanasan natin ngayon, ibig sabihin, nasa huling araw na talaga tayo. Kung yung mga tao nararamdaman nila na wala na silang pag-ibig, kung kayo mismo nararamdaman niyo wala kayong pag-ibig, matakot kayo. Dahil anumang oras kapag dumating ang Panginoon, maiiwan kayo. Anong naghihintay sa inyo? Ang impyerno. Sinasabi ng Biblia, naghihintay na lamang sa inyo kalagim-lagim na apoy ng impyerno. Kung mananatili pa rin tayo sa ganitong kalagayan, tinawag kayo ng ating Panginoon para kayo mamuhay ng ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Hindi sa kagustuhan natin, kundi sa kagustuhan ng Panginoon. Mahirap ang magpatawad, sabihin mo, Lord, kayo nang bahala. Tulungan mo akong matuto magpatawad. Hindi ko kayang patawarin ng tao na yan, pero ikaw mismo ang gumawa para sa akin. Ang Panginoon ang gagawa para sa iyo. Pupuspusin ka niya ng Espiritu Santo para mapatawad mo yung tao na yun. Para makalimutan mo na lahat ng kasalanan na nagawa niya sa iyo. Pupuspusin ka niya ang Holy Spirit para maramdaman mo yung pagmamahal. Yung tunay na pag-ibig na yan mula sa ating Panginoon. 2,000 years ago, ginawa ng Panginoon, pinaramdam niya yung pag-ibig na yan. Dapat nararamdaman mo yung pag-ibig na yan sa puso. Hindi dapat nawawala yung pag-ibig na yan, yung init ng pagmamahalan. Kaya nga sa mag-asawa, sa mga anak, nandun yung init ng pagmamahalan ninyong dalawa. Hindi kayo nagsasawaan sa pagmamahalan. Nandyan yung init ng pag-ibig ninyo. Kahit anong pagsubok na yan, mahal mo pa rin ang iyong asawa. Kahit anong pag-uugali, mahal mo pa rin yan. Dahil ganyan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kahit tayo paulit-ulit na nagkakasala, mahal ka ng Panginoon. Dapat ganun din tayo sa ating pamilya. At gaano man sila paulit-ulit na nagkakasala, mahalin mo sila kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Ganun din dapat iparamdam mo pagmamahal. Ganun din yung dapat natin isabuhay. Ang Panginoon ng Christmas, ibinigay sa atin ang kahulugan. Pagmamahalan, pagpapatawaran, pagpapasalamat, at sacrifice. Sa harapan ng Panginoon, isacrifice ninyo lahat ng galit ninyo. Lahat ng pamumuhay sa hilig ng laman, sa mga kasalanan na meron tayo, isacrifice ninyo sa harapan ng Panginoon. Yung sinasabi niya, punong kahoy na yan, yun yung krus ng Panginoong Jesucristo. Lumapit kayo sa krus ni Jesus Christ. I-sacrifice niyo sa harapan niya yung lahat ng, Lord, ibinibigay ko lahat ng ito sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ibigay niyo sa Panginoon lahat ng yan. I-sacrifice niyo lahat ng yan. Sa gayon, patawarin kayo ng Panginoon. Sa harapan ng Panginoon, ipapadama niya yung pagpapatawad na yan sa pamagitan ng pagmamahal. Kaya kayo mag-sacrifice kayo sa harapan ni Kristo. Ibigay ninyo yung buong buo, yung sarili niyo sa harapan ng Panginoon. Lumapit kayo sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya, hali kayo, tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano kapula ang inyong mga kasalanan, kayo aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kayang patawarin ng Panginoon kahit gaano kalaki ang kasalanan na meron tayo. Kung tayo marunong lang humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung tayo lang ay marunong magpatawad sa ating mga kapwa, tayo rin ay patatawarin ng Panginoon sa ating mga pagkakasala. Kaya nga lumapit tayo sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin natin sa Kanya, Lord, may galit ako sa Kanya, pero hindi ako marunong magpatawad. Tulungan mo ako magpatawad sa aking kapwa. Ikaw mismo ang gumawa ng paraan para mapatawad ko siya. Dahil walang paraan kung ako lang ang magpapatawad. Hindi ko kaya patawarin ang tao na yan. Pero ikaw mismo, Panginoon, umipo sa puso ko para magawa ko mapatawad siya. Dahil walang imposible sa iyo. Napakalaki ng pag-ibig mo para sa amin. Ano sabi ng Panginoon? Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay na nilinis sa pamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamagitan ng pag-aalay ng dugo. Lahat tayo ginawa ng Panginoon. Pinatawad tayo sa kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya tayo maghandog tayo sa harapan ng Panginoon. Sacrifice ninyo lahat ng iyan sa harapan ng Panginoon. At ang Panginoon, patatawarin niya kayo sa lahat ng inyong mga pagkakasala. Kaya nga sa harapan ng Panginoon, pasalamatan natin siya. Unawain ninyo mabuti kung ano ba ang kahulugan ng Christmas. Sa bawat pagde-decorate ninyo ng Christmas,
Christmas tree, sa bawat pagsabit ninyo ng decoration sa Christmas tree, alalahanin niyo si Kristo na isabit sa punong kahoy para sa iyo, para sa atin ng mga makasalanan. Si Kristo ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Hindi para tayo mamuhay na maayos, masaya sa araw ng Kapaskuhan, hindi para malungkot kayo sa araw ng Kapaskuhan, kundi magpasalamat kayo sa araw ng Kapaskuhan na isinilang si Kristo para sa atin, para mapatawad tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. So dapat mamuhay tayo na may pagmamahal sa puso natin. Paghahari nawa sa atin ang pagmamahalan. Kung may samaman kayo ng loob sa inyong kapwa, hingin niyo sa Panginoon, Lord, gawin mo malambot ang puso ko. Huwag mong hayaan na maging matigas ito hanggang sa araw dumating ka. Ayoko mapunta ng impyerno, Lord. Hindi ko kaya magpatawad, pero ayoko rin mapunta ng impyerno. Kaya gawin mo kung paano ka naparito para iligtas ako. Iligtas mo ako, Panginoon. Iligtas mo ako sa bingit ng kamatayan sa impyerno. Kaya hilingin niyo sa Panginoon, matuto kayong magpatawad. Dahil si Kristo ay sinilang sa mundong ito para tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Darating siya, hindi para tayo patawarin, kundi para tayo sunduin, para ibigay sa atin ang pangako na buhay na walang hanggan. Kaya huwag na kayong aasa na darating si Kristo para mag-alay pa ng buhay. Hindi. Ang ini-expect ninyo, darating si Kristo para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, alalahanin natin kung may samaman loob tayo sa ating pamilya, sa mga magulang, kapatid, mga anak, kaibigan, lahat ng mga sama na loob natin. Idulog natin sa Panginoon, isacrifice na natin sa oras na ito. Huwag na ninyong patagalin pa, huwag na ninyong hayaan na dumating ang punto na umarap pa kayo sa Panginoon. At sasabihin sa inyo ng Panginoon, hindi kita nakikilala, ikaw ay nabubuhay ng makasalanan, ikaw ay mapupunta ng impyerno. Kaya nga hanggang nabubuhay ka, binibigyan ka ng pagkakataon ng ating Panginoon na magsisi, kaligtan ang iyong mga kasalanan. Kaya sa oras na ito, tayong lahat ay manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Hingin natin ang kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala. Tayong lahat ay tumawag sa ating Panginoon.